Hello po mga kababayan. Meron lang po akong gustong kutusan. Bigyan po natin ng reaksyon itong greetings, birthday greetings ng butihing anak ni Digong Duterte na si Pulong, Congressman Pulong. Birthday pala ni Digong nung March 27. Tagal na. Ngayon ko lang to nabasa eh. Sabi dito, national news. Sabi dito, Pulong's birthday greeting to Digong. Quote, "You raised us with wisdom and strength. You raised us with wisdom and strength daw." Davao City 1st District Representative Paulo Duterte greets his father, former President Rodrigo Duterte, who turned 79. Ba, 79 lang? Bata pa pala. Kala ko 80 plus na. Bata pa yung 79. Last March 28. March 28 pala. Pero yung itsura po niya ngayon parang napakatanda na niya sa edad na 79. Siguro dahil sa stress sa ICC at saka yung pagpipressure sa kanya ni Xi Jinping doon sa kanilang secret deal. Usapang lalaki, gentleman's agreement. Unang-una, gentleman ba sila? Gentleman's agreement. Hindi, lang kasi yun eh. Yun ang general tawag. So, former President Rodrigo Duterte is the source of the wisdom and strength of his children. Kakataas kilay, no? Wisdom, strength siguro, pero wisdom, parang question mark yun eh. Anong klaseng wisdom ang ibinahagi, ang itinanim ng Tatay Duterte sa kanyang mga anak? Tingnan mo naman kung ano ang... Kasi, naniniwala ba kayo mga kababayan na kung ano ang bunga, kung ano ang kinikilos, karakter, mga ginagawa ng anak, 'di ba? Reflection 'yun kung paano siya pinalaki ng magulang. Although this does not apply always to all, kasi may mga pinalaki na ng mabuti na lumalabas pa rin na tarantado, pero mayroon namang lumaki, hindi na pinalaki, kundi lumaki na kulang or sobra sa disiplina na nagiging maayos naman. Depende sa tao eh. Pero itong Duterte children, I don't think na pinalaki ito ng yung tipo bang tinuruan ng takot sa Diyos, respeto sa kapwa, paggawa ng mabuti. Di ba? Naniwala kayo? Kasi ang tingin ko sa kanila, dito sa mga anak ni Duterte, ang pagpapalaki dito, yung purpose ng pagpapalaki, ito na yun. Kung ano sila ngayon. Sinungaling, magnanakaw,
mayroong addict, magaan ang kamay pumatay. Although kahit na hindi naman nila talaga kamay, hindi nila daliri yung kumalabit ng gatilyo, kung ipinag-utos, parehas din yun. Diba? It's just the same. Pero sabihin na pinalaki daw sila sa wisdom, ano kaya ang description or meaning ng wisdom para dito sa mga Duterte? Kasi sa pagkakaalam natin, ang wisdom intelligence yun na galing sa Diyos, yung nakakaintindi ng kabutihan, yung nasa side ng kabutihan. Kasi mayroon ding intelligence na intelligence na ginagamit sa masama, di ba? Intelligence din yun. Kaso, intelligence na on the wrong side. Ito, tingin ko dito sa mga anak ni Duterte, parang lumaki itong mga spoiled brat. At tingin ko hindi talaga sila tinuruan ng paggalang sa kapwa. Naringgan kaya natin sila ng salitang sorry? Alam kaya nila yung salitang sorry, yung salitang thank you, yung love, respect, righteousness, strength. Strength ba sa ano? Sa anong bagay na strength? At yung wisdom, anong klaseng wisdom ang tinutukoy ni Duterte dito, ni Pulo? Wisdom yung ang ama kilalang drug lord. Yung anak nga drug lord na rin. Yung anak isa addict. So anong klaseng pagpapalaki, anong klaseng upbringing? Anong wisdom ang itinanim? Wisdom na manlamang sa kapwa, mang-abuso, managasa, mang-agaw. Tila yata lahat na lang ng kasamaan nandito sa pagkatao ng mga Duterte. Sorry, pero kahit na yung bunsong anak niyang babae doon sa kabit niya, parang iba rin ang karakas, no? Bata-bata pa nga, meron ng tattoo. Sa mukha na lang parang hindi pa huhuli ng buhay yun Kung si Sara nga, mas maamo pa yung mukha ni Sara Pero tingnan mo, paminsan-minsan may nagpapalabas nung video na yung panununtok niya noong mayor pa siya, yung panununtok niya doon sa sheriff, grabe, ang lakas sumuntok. Kawawa yung sheriff, ang payat pa naman. O, di ba? Kawalan ng respeto. Yung yabang. Nandiyan yan sa pagkatao nitong mga Duterte. From the father to the children. Yabang, mapagmataas, makasarili, yung walang pakundangan, walang pakialam sa iba. Anong ibig ko sabihin? Yung tungkol sa mga pera ng
pera ng taong bayan, pera ng gobyerno na ibinubulsa. Di ba? Pagka walang pakialam yon, walang pakialam sa kapwa, walang pakialam sa nasasakupan. Kasi itong mga perang ito, na pinagkatiwala sa kanila, para ito sa bayan. Para sa mga nasasakupan nila. Pero kung ito ibinubulsa, ginagasto sa ibang bagay, o di, pagka walang pakialam yun, walang pagmamahal sa nasasakupan, para lang sa sarili, at sobra nilang mga ambisyoso. Ganid sa kapangyarihan, nandiyan dyan sa kanila. At mabangis, maringis, yung gagawa ng kahit anong paraan, makuha lang yung gusto. Diba? Walang pakialam. Walang pakialam kung sino masasaktan, walang pakialam kung sino masasagasaan. Ito na lang na ginagawa nila na pilit na pagpaparesign kay PBBM. Bakit? Dahil sa ambisyon nila, dahil sa sarili nilang kagustuhan, na mahawakan na kaagad yung pinakamataas na posisyon. Para saan? Para magawa nila yung kung ano-anong mga dati nilang ginagawa. Wala silang pakialam sa taong bayan. Wala silang pakialam sa kung maghihirap yung bayan. Ito na lang na issue ng West Philippine Sea, itong pang-aagaw ng China. At yung pagbibiro ni tatay na Duterte na gawin ng probinsya ng China itong Pilipinas. Walang pakialam. Walang pakialam sa mga Pilipino. Walang pakialam na kung patulan ng China, na yun man talaga ang gustong-gusto nilang gawin, yung maangkin ng Pilipinas. Kung sila na ang namumuno dito sa Pilipinas, ano ang labas ng mga Pilipino? Buti sila. Hindi sila mawawala sa posisyon. Sila ang maghahawak para silang mga hari at reyna niyan. Forever, sila ang nandyan. Sila masaya sila. Maghinawa sila. Pero ang casualty, yung mga Pilipino. At wala silang pakialam. Wala silang pake sa kung ano man ang dadanasin ng mga Pilipino. Basta sila masaya. Basta sila may pera. Basta sila maginhawa. Wala silang pakialam sa iba. Yung grip for power na kaya nilang gawin kahit anong gusto nila. Yung pag may nakursunadahan papatayin. Yun ang istorya dyan sa Davao, di ba? Reputasyon nila. Nakursunadahan ka, magalit sa'yo ng konti lang, patay agad. Parang pumapatay lang ng ng lamok, ng manok. Ito mga kababayan ng klase ng tao na walang pagmamahal sa sariling bayan. Wisdom? Baka wisdom to. Nakakatawa lang isipin na ibo-broadcast pa talaga ni Pulong Duterte na
yung salitang you gave us wisdom and strength. Anong ibig niya sabihin doon? Alam naman ng taong bayan kung may wisdom ba sila o wala. Wisdom. Para tuloy na bastos yung salitang wisdom eh. Ang alam kong may wisdom, si King Solomon. Yun ang totoong may wisdom. Sana, wag nang ginagamit ng mga Duterte ang salitang wisdom. Dahil nabababoy yung salitang wisdom. Nawawala ng saysay. Nawawala ng pagkasagrado ba? Sagrado kasi ang salitang wisdom eh. Kasi ang wisdom, pag sinabing wisdom, galing yan sa Panginoon. Hindi ito bagay na gamitin ng mga Duterte ang salitang wisdom. Di ba, mga kababayan? Okay, hanggang dito na. Yun lang ang gusto kong bigyan ng reaksyon. Kasi nakakatawa. Duterte pa ang magde-describe ng wisdom sa kanilang katauhan. Okay. Basta, ang lagi nating isipin mga kababayan, ay mahalin ang sariling bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Okay? Peace.